Kung mapapansin po ninyo yung satellite image na pinapakita po tungkol dito sa bagyong si Luis, ay naiiwan po yung sentro. Mas nauuna po yung kaulapan. Kaya nga po nagkaroon ng mga pagulan, may kalakasang pagulan. Dito po, actually hindi lang naman po sa Pangasinan. Maraming sa Northern Luzon nang nakaranas ng mga malalakas na pagulan. Sanhi po yan ng mga kaulapan ng bagyong si Luis. Now, nahuhuli po yung kanyang sentro. Ibig sabihin po nito, ito po yung tinatawag naming shared po yung bagyo. Ibig sabihin, malakas po yung upper level wind kahit naiiwan po yung sentro. Ang maganda po dito ay mahihirapan pong mag-intensify o lumakas itong bagyo. So hanggang tropical depression lamang po yung lakas nito sa ngayon. Yun nga lang po, yung mga pagulan, magpapatuloy pa rin po ito dahil yung pong sentro nito ay mananatili pa dyan sa may parting Isabela o sa may eastern section ng Northern Luzon dahil base po dito sa forecast track na nilabas po ng mga kasama natin sa Weather Division ay unti-unti po itong hahatakin ng bagyong si Dolphin. Ito naman po yung isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Napakalakas po ito. Isa po itong typhoon. Ito po yung dahilan sa nakikita po natin ngayon na hindi na po tatawid dito po sa Northern Luzon. So pagkatapos po rito sa Isabela o sa eastern section ng Cagayan ay unti-unti na rin po itong lalayo at lalapit po doon sa bagyong si Dolphin. Yung mga pagulan nga lang po ay magpapatuloy po yan dahil po sa mga kaulapan na dulot nitong bagyo. Okay. Pero ito, Sir Hiner, wala naman pong parang posibilidad na maging tropical storm kung sakali po. Hindi po natin inaalis yung possibility kasi po dito sa, kung mapapansin po natin itong forecast track, ay ang nakalagay po dito ay isang depression lamang po. Hindi po nakikita na lalakas po ito hanggang tropical depression lamang to. At habang ito ay lumalayo, may chance po na maging isang low pressure area na lamang. Okay. At ngayong naglandfall po ito, saan po yung mga posible, Sir Hiner, na talagang mas matinding makakaranas pa ng mga pag-ulan hanggang sa susunod pong mga oras po? Yung mga talagang extreme, yung mararanasan pong pag-ulan, Sir? Base po dito sa nilabas ng mga kasama natin sa Weather Division na rainfall advisory, pinapakita po dito na above 200 millimeters mula po ngayong hapon hanggang bukas po ng hapon ay makakaranas po ng above 200 millimeters na pag-ulan ang Pangasinan. So mismong dito sa probinsya po natin ay maaaring makaranas ng above 200 millimeters na ulan. Samantalang yung 100 to 200 millimeters na ulan naman ay maaaring maranasan po ng La Union, Benguet, Tarlac, Zambales at Bataan. Ito pong binabanggit ko ay ngayong araw hanggang bukas po ng hapon. Yun naman pong 50 to 100 millimeters na ulan ay maaari pong maranasan ng Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Isabela, Pampanga, Metro Manila, Cavite at Batangas. Ito pong nabanggit kong weather advisory ay nilabas po ito kaninang alas 5 ng hapon. At maaari pong maglabas muli mamaya, titignan po natin kung mayroon pang mga pagbabago. Mamaya pong alas 11 ng gabi, maglalabas po muli ng rainfall advisory. So abangan na lamang po natin yung mga susunod na rainfall advisory na nilalabas po ng mga kasama natin sa Weather Division. Yes po. Sa ngayon din po, Sir Hiner, ay yung mga nananatiling nakataas po ay Tropical Cyclone Wind Signal number 1. May posibilidad din ba, Sir, na maring maitaas pa sa mas mataas po na signal ito kung sakali? At madagdagan po yung mga lugar kung sakali na magkakaroon po ng Tropical Cyclone Wind Signal, Sir? Yes, maaring madagdagan yung mga lugar na magkaroon ng warning signals. Subalit dahil ang bagyo po ay isang tropical depression, hanggang tropical cyclone warning signal number 1 lamang ang pinakamalakas na po. Pag ito po ay naging tropical storm, yun po may chance po na magkaroon ng signal number 2 o tropical cyclone warning signal number 2, yung mga malalapit sa sentro. Pero base po sa forecast na nilabas po kanina, hanggang tropical depression lamang, so hanggang signal number 1 lamang po. Okay. Pero eto,
syempre kadalasan katanungan po ng mga kababayan natin, ano, Sir Hener, lalo po yung mga taga dito po sa Pangasinan. Of course, kung hanggang kailan pa po itong mararanasang pag-ulan at possibly mga nung araw naman po kaya posible na kahit paano yung medyo umaliwalas or magkaroon po ng maaraw na panahon, sir. Sa ngayon po kasi ang bagyong si Luis ay kumikilos silagang kanluran at 20 kph. Kung hindi po magbabago ito, inaasahan po na mamayang madaling araw hanggang bukas po ay halos nandyan pa rin po sa parting Isabela. So patuloy pa rin pong magkakaroon ng mga pagulan. Halos buong Northern Luzon po talaga ang naapektuhan ng bagyong si Luis. So magtutuloy-tuloy pa rin po. May chance po na maging low pressure area ito pagdating po ng bukas po ng hapon. So kahit na LPA pa rin ito, nakakahatak pa rin po ng habagat. So may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan.